is impossible with God. You only have to believe. That is why, that is the best decision that you have to make today. You have to believe with all of your heart. God can do it. Amen? Mga kapatid, kung feeling lang ang basihan ng iyong pagdedesisyon, sigurado, marami po sa inyo, susuko na, bibitaw na, mawawala na ng pag-asa. Pero, higit sa nararamdaman, nariyan ang pananampalataya. At ano po ang ugat ng ating pananampalataya sa Diyos? Yung mga nagawa na ng Diyos sa nakalipas. Yung katotohanan na hanggang ngayon, minamahal ka niya, may ginagawa siyang mabuti para sa iyo. At may pangako ang Diyos para sa iyo sa kinabukasan. What is the basis of our faith? It is to believe that in times past, the Lord has done great things. We believe in God because until now, we know He loves us. God blesses us. The miracle today is your life. Amen? And the basis of our faith is God's promises. Tandaan niyo po, pag nangako ang Diyos, hindi siya namamako. Kapag may sinabi ang Diyos, tinutupad niya. Di po ba? Kaya ano ang kailangan mong desisyonan ngayon? Naghahanap ka ba ng trabaho? Gusto mo na bang iwan yung iyong asawa at pamilya? Naghahanap ka ba ng pera? Saan ka makakahanap ng perang pambayad ng utang? Anong kukunin mong kurso sa susunod na taon? Sasagutin mo ba? Yan ang nililigaw sa'yo. Titigil ka na ba sa pagpapagamot mo? Dahil feeling mo, hindi ka namang gumagaling. Patatawarin mo ba yung mga taong nakasakit sa'yo? Mga kapatid, ulitin ko po. Do not make a lasting decision based on your temporary feeling. Gayahin natin ang mahal na ina. Bago siya umoo, huminto muna siya, nakinig muna siya, nagnilay muna siya, nagdasal siya. So decide based on your trust on God. Sundan natin si Mama Mary. She trusted God. That was the basis of her decision. Tingnan niyo naman po kung ano naging bunga ng kanyang pagpili dahil sa kanyang tiwala sa Diyos. Nagkaroon ng kaligtasan ng ating buhay at ang ating buhay ay benendisyonan ng Diyos. So, the more that you trust God, the more that you will follow Him, and the more that you follow God, the more that you will make blessed, peaceful, and joyful decisions in your life. Kung gusto mong magkaroon ng mga mas pinagpalang desisyon, kailangan kang sumunod at manatili sa Diyos. Ito pong ating ipagdasal sa banal na misang ito, sa panglimang araw ng ating simbang gabi. Sabihin natin, O Maria, turuan mo kami, gabayan mo kami kung paano magtiwalang lubusan sa Diyos para lahat ng aming mapili ay magkaroon ng bunga ng grasya at pagpapala. Amen. Tumayo po tayo. Natalay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Si Jesus ay siya ang ating Emmanuel, ang Diyos sa piling natin. Ang kanyang pagiging kapiling natin ay bukal ng kasiyahan at lakas. Pagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin at pag-asa habang nananalangin tayo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa iyong simbahan habang tuwi na siyang nagsisikap maghatid ng iyong mabuting balita sa lahat at magbigay saksi rito sa buhay ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa, aming obispo, aming kura paroko, at kanyang mga katulong, upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng iyong inspirasyon at pamamatnubay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus,
lumagi ka nawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis at mga sundalo, upang mabisa nilang maitaguyod ang katarungan, kaayusan at kapakanang panlahat. Panalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Yesus, tulutan mong makaraos kaming maluwalhati sa lahat naming kahirapan at bumuo ng mga pamayanang nagtatampok sa pinagaharian mo nang walang hanggan. Amen.